Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Okay, sarap na. Happy Saturday sa'yo, kaagapay. Ilang tulog na lang at bagong taon na. Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pastor Ronald po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat kayo ay patuloy na aming nararanasan sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat sa araw na ito na minsan pa kami po ay makadudulog sa inyo at alam namin, Panginoon, na kayo po ay nakikinig at tutugunin ninyo ang aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong banal na panahon sa aming buhay. Maraming salamat po at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang buhay ng aming mga kaagapay, ang pag-abot ninyo sa bawat isa, ang pagtugon ninyo, Panginoon, sa mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Panginoon, kayo po maging sentro ng aming buhay, sentro ng aming pamilya, maging ng aming mga ginagawa, ministry, trabaho, Panginoon, ay ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Maraming salamat din, O Diyos, itong mga nagdaang mga araw ng Kapaskuhan, yung pagsa-celebrate namin, Panginoon, ay talagang ramdam namin ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa kabila ng napakadami pang pagsubok na dumaan, Panginoon, sa amin at sa aming mga kababayan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinapupurihan ka namin at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba at masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na sabay-sabay na inilalapit yan sa Panginoon. At kung sakali naman na hindi na namin mabanggit lahat, kaagapay, ang inyong mga ipinadalang mensahe, alam natin at naniniwala tayo na kayang-kayang abutin ng Panginoon at tugunin ng Diyos ang mga panalangin iyan at tayong lahat ay Kanyang mahal at hindi niya tayo pababayaan. Amen? At kung may mga tinugon na po ang Panginoon sa inyong mga panalangin kahilingan, mangyaring ibalita naman po ninyo sa amin upang sama-sama tayong magpasalamat, ipagpasalamat natin sa kabutihan ng Diyos yung Kanyang mga katugunan sa ating mga panalangin kahilingan. Maraming salamat po. At para sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, samahan mo ako, kaagapay, na magbulay-bulay ng Kanyang mga salita.
Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong taon ng ating buhay. Tilang tulog na lang ay bagong taon na. So ang ating paksa ay binigyan natin ng pamagat na ang bagong simula. Napakasarap isipin na papasok na muli tayo sa isang bagong taon ng ating buhay. Amen? Napakarami nating napagdaanan nitong nakaraang taon. May masasayang kaganapan, mayroon ding nakakalungkot, nakakatakot, at marami dito ay kabiguan. Subalit ang mga bagay na ito ay lilipas na at haharap na muli tayo kaagapay sa isang bagong taon ng ating buhay. Kung napansin po natin, lahat ng naranasan o pinagdaanan natin itong nakaraang taong 2025, no? May mga pagkakataon na naisip na nating hindi na natin kakayanin, yung bigat ng mga pagsubok. Subalit ito'y lumipas naman at ngayon ay haharapin na muli natin ang mga panibagong pagsubok ngayong taong 2026. Sa araw na ito kaagapay, may mga mahalagang bagay tayong tatalakayin. Una, dapat nating malaman na ang Diyos ang may akda ng bagong bagay. Tama kaagapay, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, ang Panginoon na ating pag-asa, ang Panginoon na ating pinagkakatiwalaan sa ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Lagi siyang gumagawa ng mga bagong bagay. Siya ang Diyos ng bagong bagay. Isang katunayan nito, dito sa mundo wala ni isang pangyayari o bagay o tao ang magkapareho kahit sabihin natin kambal. Meron at meron pagkakaiba. Sabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 21, Talatang 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Pansinin natin kaagapay, bakit gumagawa ng bago ang Panginoon sa huling bahagi ng Biblia? Tama na kahit mayroong mga bagay na luma at magtatapos na sa ating buhay, ang Diyos ay makagagawa pa rin ng bago mula dito. Ganyan po ang Diyos natin. We are created to just long for hope. Long for something new. At matanong lang kita kaagapay, itong nakaraang Pasko, nakatanggap ka ba ng bagong gamit na galing sa mga nagregalo sa'yo? Di ba napakasarap magkaroon ng bago, brand new na gamit? Damit man yan, gamit sa bahay, laruan para sa mga bata. Masarap magkaroon ng bago. Amen? At kung tayo ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, mayroong isang bagay sa atin na tila bagang sabik tayo sa bago. Sapagkat gustong-gusto ng Panginoon na gumagawa ng magaganda at mga bagong bagay sa ating mga buhay. Sabi sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 46 o 43, mga talatang 18 hanggang 19, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kaagapay, wala nang pinakamagandang New Year's resolution sa taon na darating, kundi ang paglimot sa nakaraan. Forget the former things. Do not dwell on the past. Maaaring mahirap kalimutan ng nakaraan, lalo na kung ikaw ay nasaktan. Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, do not dwell on the past. Pwede mong maalala ang nakaraan, subalit maaari bang wag na iyon ang pagbasehan mo ng iyong buhay? Kagapay, kung uulit-ulit mong balikan ang nakaraan,
ang bagong taon mo ay magiging bad version ng iyong nakaraan taon. Maraming tao bit-bit ang kanilang nakaraan. Maraming dalang bigat, sumbat, pasanin, at ano-ano pang mga bagay na nakakabigat sa kanila. Minsan sinisisi pa doon sa mga nangyari ng mga nakaraan. Kagapay, maaari bang kalimutan mo na ang nakaraan? May magandang plano ang Diyos para sa iyo. And everything that got lost in the past, God will replace it with better and brand new things. Amen? Mas maayos na buhay at kalagayan ang nihahanda sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, si Jesus lang ang makagagawa ng totoong pagbabago. Isang bagong simula, isang tunay na pagbabago sa buhay mo. Amen? Alam nyo, nung naglakbay si Jesus sa mundong ito, 2,000 years ago, lahat ng taong nakasama niya nagkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi niya iniwan ang tao na walang nangyayari o hindi nagbabago. Maraming tao ang nabago dahil nakilala nila ang Panginoon. Kagapay, ikaw na nakikinig o nanonood ngayon, isang pagdedesisyon lang ang iyong gagawin. Ang makatagpo ang Panginoong Hesus at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi sa Isaiah, kabanatang 62, talatang 2 at 3, makikita ng mga bansa ang pagpapawalang sala sa iyo at ng lahat ng hari ang inyong kaningningan. Ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan na si Yahweh mismo ang magkakaloob. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh. Isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Tama ka, agapay, kung magtitiwala ka sa Diyos at mamumuhay ka sa kanyang kalooban, magkakaroon ka ng gantimpalang higit pa sa iyong inaasahan. Ibibilang ka ng Diyos na kakaiba at bibigyan kanya ng bagong pangalan. Magiging dakila ka sa kanyang paningin at magbabago ang turing ng mundo sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo sa araw na ito, kaagapay, at sa paparating na bagong taon na naniniwala ang Diyos sa iyo. Real change can only happen through Jesus. Maaaring iniisip mo ngayon na wala nang pagbabago sa iyo. God will never give up on you. Huwag mong kalilimutan na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ikaw ay ginto sa paningin ng Diyos. Ang ginto, kahit ilubog mo pa sa putik yan, ginto pa rin yan. Kunting linis lang, lalabas muli ang kinang. Maaring marumi ang tingin mo sa sarili mo, kaagapay. Subalit, kaya kang linisin ng Diyos. At dahil yan sa walang hanggang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo akong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli nagpapasalamat kami sa inyo. At muli kami ay dudulog na mayroong pagtitiwala, pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sa aming paglapit, Panginoon, makita mo ang aming mga puso na nagtitiwala sa inyo. Sa mga panalangin kahilingang ito ng aming mga kaagapay, hayaan ninyo na kami po ay bigyan ninyo ng karunungan. I-lead nyo kami, Panginoon, sa tamang daan ng panalangin. At sa iyong pagtugon, naniniwala kami na ito ay perpekto sa panahon at inyong perpektong kalooban para sa bawat isa
na mayroong panalangin, O Diyos. Maraming salamat po. Inilalapit namin sa inyo si Mary Grace Lim Santos na magkaroon siya ng tamang relasyon sa inyo. Lord, makilala niya kayo sa anumang kaparaanan na ito ipapahintulot nyo sa kanyang buhay. Nilalapit din namin, Panginoon, si Annie Del Rosario. Ang kanyang kahilingang panalangin ay kagalingan ng kanyang father na si Jap sa kanyang karamdaman. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, si Jovi Dula. Ang kanyang panalangin ay matapos na ang korupsyon sa ating bayan o sa aming bansa, Panginoon. Ganon din ang panalangin kahilingan ni La Canaria Mercy. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na si Remedio na mayroong colonoscopy. Naway bigyan niyo siya ng kalakasan at kagalingan sa mga oras na ito. Nilalapit din namin, Panginoon, si Meli Aventurado. Ang kanyang prayer ay provision, guidance, and protection para sa kanyang pamilya. Alam namin na hindi nyo sila bibiguin, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Sister Azucena Valles. Ang kanyang kahilingan ay kagalingan ng kanyang anak na si Abby. Lord, igawad ninyo ang kagalingan ito para sa kanya. Patuloy namin nilalapit din sa inyo, Panginoon, si Leonida Robio. Ang kanyang prayer ay complete healing sa kanyang apo, Panginoon. Healing din kay Mariel sa kanyang karamdaman na chronic kidney disease. At kagalingan din para kay Sister Cecil Olea na dumadaan sa karamdaman, Panginoon. Ang aming prayer din, Panginoon, ay full recovery from stroke para kay Pastor ni Carlos Cao. Ganon din si Mami Evelyn Magtunaw. Patuloy din namin nilalapit sa inyo si Reverend Elma Billones, Lord. Yung kagalingan at kalakasan na galing sa inyo ay maranasan ng aming mga kapatid na ito. Patuloy rin namin nilalapit sa inyo Sister Hermie Peralta, Panginoon, na ngayon po ay 87 years old na po. At si Sister Esther Tanyuan, Panginoon. Ganon din kay Sister Flor Erpilo. Kagalingan at kalakasan mula sa inyo ang aming dalangin para sa aming mga kapatid na ito. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy din namin nilalapit sa inyo, Panginoon, si Pastor John Manganti and Pastora Glenda Manganti. Ang kanilang buhay paglilingkod, O Diyos, ay patuloy niyong patatagin. Bigyan sila ng kalakasan at karunungan na galing po sa inyo. Nilalapit ko rin, Panginoon, patuloy ang church ng LM Wood, Malati Church. Lagi nyo silang ingatan, gabayan ng paglilingkod nila sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat ay magamit nyo sila mightily, O Diyos, to reach the people, the lost souls, Lord, na madala sa simbahan sa paglilingkod sa inyo. Lord, patuloy ko rin pinagpapasalamat ang David family sa inyo, ang aming kapatid na si Brother Romeo David, Lord, at ang kanyang buong sambahayan. Patuloy na pag-iingat, Panginoon, ang kanilang maranasan sa kanilang buhay. Huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon. Kasama ng kanyang mga anak, kanyang may bahay. Maraming salamat. Pinagpapasalamat ko rin ang buhay ng aming mga kaagapay na patuloy na tumutulong, O Diyos, sa ministry ng FABC. Ang aking dalangin para sa kanila ay maranasan nila patuloy ang inyong kapayapaan, kagalakan ng puso sa paglilingkod,
at pagpapala, Panginoon, para sa kanila. Alam namin, O Diyos, na ang bawat ginagawa nilang pagtulong para sa ministry ito ay hindi nawawalan ng saysay, sapagkat ibabalik nyo sa kanila ang higit pa sa kanilang inaasahan na pagpapala ayon sa inyong banal na kalooban. So patuloy ko rin tinataas, Panginoon, ang buong FEBC sa inyo, bawat manggagawa, bawat naglilingkod dito sa ministry ito. Igawad ninyo ang mayamang pagpapala ninyo sa bawat isa. Tigit sa lahat, yung kaligtasan na mayroon kami na natanggap namin ay maibahagi, Panginoon, sa aming mga kaagapay na naaabot ng broadcast na ito. Ang pagpapala ninyo, Panginoon, ang aming inaasahan. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, at kami nakadulog sa inyo ng mayroong pusong mapagtiwala at nananampalataya lamang sa inyo. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangina. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito po sa Facebook ng FEBC. Kasama na yung YouTube and 702 DZS app. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa